So magandang hapon po sa ating lahat. Ngayong hapon po ay tatalakayin po natin ang bayan ng Plaridel. Kapag naririnig niyo po ba ang salitang Plaridel o ang bayan ng Plaridel, ano po ba ang unang pumapasok sa inyong isipan? Mukhang marami kayong idea about sa Plaridel, Bulacan at ang iba naman ay walang idea dito. So para magkaroon tayo lahat ng kaalaman about sa lugar o bayan ng Plaridel, ating talakayin ang Plaridel, Bulacan. So bago tayo magsimula, meron akong mga katanungan dito na inyong sasagutan na related or matagalog ng related sa ating tatalakayin ngayon. Ito ang unang larawan. Sa tingin nyo, ano ang tamang sagot sa larawan na ito? Tama. Ito po ay si Marcelo H. Del Pilar. Pangalawa naman po. Sa tingin nyo, ano po ang tamang sagot dyan? Tama. Plaridel, Bulacan. So, maraming salamat sa inyong kooperasyon. At ngayon, ating talakayin ang Plaridel, Bulacan. So, alam nyo ba na si Plaridel, alam nyo ba na ang bayan ng Plaridel ay ipinangalan kay Marcelo H. Del Pilar bilang parangal sa pagiging isa sa dakilang bayani ng Bulacan? Sa tingin nyo, bakit sa dinami-dami ng bayani sa Pilipinas ay kay Marcelo H. Del Pilar pa ito pinangalan? So, si Marcelo H. Del Pilar ay isang propagista at satiristang revolusyonaryong Pilipino noong panahon niya. So, si Marcelo H. Del Pilar din ay kilala bilang isang tagasulat or manunulat. Nagtatag siya ng mga diaryong Tagalog kasi bihasa siya sa pagtatagalog. So, ginamit niya yung kaalaman niya na ito para imulat ang mga kaisipan ng mga magsasaka at magbubukid laban sa kalupitan ng mga Espanyol. Hindi lang sa mga magsasaka at sa magbubukid siya nagpalaganap ng kaalaman or para imulat yung kaalaman or kaisipan ng mga bawat Pilipino sa kalupitan ng mga Espanyol. Nagawa niya ring pukawin yung mga kamalayan ng masa or iba't ibang uri ng tao sa Pilipinas para magkaisa at matanggal ang mga para ipaglaban yung kalupitan ng Espanyol sa mga Pilipino. So, ipinagtanggol din ni Marcelo H. Del Pilar nung panahon niya yung mga kasulatan ni Jose Rizal. So, alam naman natin na yung kasulatan ni Jose Rizal ay mga laban to or pag-atake sa isang pare or sa mga praile noong unang panahon. So, dahil dito, tumakas si Marcelo H. Del Pilar upang makatakas siya sa pag-uusig ng mga pari. So dahil sa pagtakas niya na to, nakapunta siya sa Espanya noong 1889. So dahil dito, nung pumunta siya sa Espanya, pinalitan niya bilang manunulat si Graciano Lopez Haina. Kung hindi natin kilala si Graciano Lopez Haina, isa siya sa mga editor or manunulat ng La Solidaridad. So ano nga ba yung La Solidaridad? Isa itong pahayagan kung saan layunin nito na makipag-ugnay sa mga liberal na Espanyol, kung saan yung mga Espanyol na ito ay pumapanig sa kapakanan ng mga Pilipino. So yung layunin ng La Solidaridad na ito o isang pahayagan na ito ay parang mapalaya yung mga Pilipino sa kalupitan ng Espanyol at mapalaganap yung pagkapantay-pantay ng mga tao, kalayaan at pagtanggol para sa kalupitan ng mga praile laban sa mga Pilipino. So marami pa siyang ibang naging ambag sa Pilipinas sa totoo lang. Tapos dahil dito nga, siya yun na yung pumalit na manunulat sa La Solidaridad, ay nadagdagan yung paghihirap ni Marcelo H. Del Pilar dahil dito nagkasakit siya ng tuberculosis sa kadahilanan na wala na silang makain. Sobrang gutom na sila sa kagutuman, dulot ng kagutuman at napakalaking kawalan ng pera. Lumala yung sakit ng tuberculosis. Pero hindi naging hadlang yon upang
mapamulat niya yung kaisipan ng mga tao. Kahit nagkaroon siya ng sakit, pahinaan mo yan, Mangga. Kahit nagkaroon siya ng sakit, yes, nagsimula or sinimulan niya pa ring magplano laban sa mga Espanyol gamit yung mga armadong pag-aalsa, or ito yung tinatawag or kilala natin bilang KKK. Pero dahil nga namatay na si Marcelo H. del Pilar noong July 4, 1896, hindi na siya nakatulong physically sa labanan na ito. Pero dahil sa kaisipan niya or sa lawak ng kanyang kaisipan, sa paniniwala na ang pag-aalsa or ang paghihimagsik ay ang huling lunas daw sa kasamaan. So dahil dito, naging inspirasyon to para kay Andres Bonifacio upang magtatag ng katipunan na kilala nga natin bilang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, at dahil dito ay naging effective or ano bang Tagalog nun? Nagwagi or parang nakamit natin yung kalayaan dahil sa KKK na to. So dahil na rin to kay Marcelo H. del Pilar, dahil sa matindi niyang paniniwala na ang pag-aalsa daw ang huling lunas sa kasamaan. So bakit nga ba pinangalan sa kanya yung Plaridel? So dahil nga isa siya sa mga dakilang bayani ng Bulacan. Marami siyang naambag hindi lang sa Plaridel, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa malaking parte ng Bulacan. Kaya naisipan nila na ipangalan yung Plaridel kay Marcelo H. del Pilar. So dumako naman tayo sa Plaridel, kung ano ba yung itsura nito. So alam nyo ba na ang Plaridel ay napapalibutan ng tubig tabang at Angat River, kung saan ang Angat River ay dumadaloy diretso patungo sa Kalumpit. Kaduktong nito ang Pampanga River. Samantala, yung tubig tabang naman, ito naman ay nakakonekta patungo sa Manila Bay, kung saan dumadaan ito sa Giginto at sa iba pang mga bayan ng Bulacan. Imagine, napakalawak talaga ng katubigan or napakalawak ng tubig na pumapalibot sa Plaridel, Bulacan. So dahil nga matubig sa Plaridel, Bulacan, bago natin talakayin ang kasaysayan ng Plaridel, ay humawa kayo sa akin guys kung ayaw nyong malunod dyan sa tubig na yan. So gagamit tayo ng balsa sa pagtalakay sa kasaysayan ng Plaridel. So ano nga ba yung kasaysayan ng Plaridel? Sa tingin nyo, Siyempre, ako na yung gagawa niyan. So alam nyo ba na ang bahagi or yung lugar ng Plaridel o bayan ng Plaridel ay bahagi ito noon ng Malolos. Isa itong payak na bayan at hindi siya maunlad na lupain. Hindi nag-loading yung picture. So, yung Plaridel noon, hindi kasi nag-loading yung picture eh. So, yung Plaridel noon, isa siyang magubat na lugar. Maraming matataas na damo at may ilog. Pero kung iisipin natin, parang mahahalin tulad natin siya sa Norzagaray, Bulacan. Kasi sa Norzagaray, Bulacan ngayon, madamo pa rin, di ba? Matataas yung mga damo, tapos kadalasan may mga ilog. So, ayun. Pero yung Plaridel kasi noon, magubat siya. Yan na pala yung picture. So, noon, ang lugar na ito ay kakaunti lang yung mga naninirahan. Kadalasan pa dito is parang magkakamag-anak lang sila. Tapos, sa bawat mga grupo nila or sa bawat mga lugar dito na mga naninirahan, meron silang tinatawag na tandis kung saan siya yung leader or namumuno sa bawat grupo. So, bawat grupo kasi meron silang mga leader para siguro mapalaganap yung pagkakaisa sa bawat grupo na to. So, yung leader na yon ay tinatawag nga nilang tandis. So, sa Plaridel noon or sa lugar noon ng Plaridel, meron ditong, gumagamit sila ng 4 na lengguwahe. So, meron tayong Pampango, Pangasinan, Ilocano, at Tagalog. So, ayan nga yung mga grupo na yan. May grupo ng mga Pampango, may grupo ng mga Pangasinan, may grupo ng mga Ilocano, may grupo ng mga Tagalog. Kaya, bawat grupo talaga kailangan ng leader kasi nga iba-iba yung uri ng lengguwahe na ginagamit nila. So, sino nga ba si Padre Bernardino de Leon? So, si Padre Bernardino de Leon, isa siyang
Agustinong misyonaryo. So, dati layunin niyang ikalat yung pananampalatayang Katolisismo dito sa payak na lugar na to. So, nadiscover niya lang yung lugar na to noong naglalakbay sila galing sa Malolos. So, sa paglalakbay nila sa mga kagubatan, na-discover nila yung lugar na ito kung saan naisipan nila na ikalat yung pananampalatayang Katolisismo. Dahil dito, madalas ni Padre Bernardino de Leon bisitahin kasama ang iba pang mga Agustinong misyonaryo ang lugar na ito. So, dahil nga matubig yung Plaridel, Bulacan, gumagamit sila ng balsa bilang transportasyon. So, parokya ng Santiago Apostol sa Plaridel. So, noong unang panahon ba sa Plaridel, so tinatawag natin na yung parokyang ito, kilala na siya bilang St. James the Apostle Parish Church ngayon. Pero dati noong payak pa yung lupain ng Plaridel, unang tinawag to bilang Encomienda Bito. So, pinangalan to or yung nagpangalan ng lugar na ito is yung mga Agustinong pari para siguro na wala silang alam ano bang itatawag natin sa lugar na to. So, ginawa nila ng pangalan yung payak na lupain na to kung saan tinatawag nila itong Encomienda Bito. So, noon, yung pinakauna talagang ginawa nila or tinatag nila sa lugar nito ay isang maliit na kapilya lang kung saan dito nila pinalalaganap yung mga pananampalatayang Katolisismo. So sa ilalim ito ng Parokya Immaculada Conception. Kung hindi nyo alam yung Immaculada Conception, ito yung parang simbahan yata to sa Malolos kung saan siya yung nagli-lead or humahawak sa iba't ibang mga lugar pa kung saan yung paniniwala nila ay ito nga yung about sa Katolisismo. So sa katagalan, mga nagdaang panahon, yung kapilya na binuo nila kalaunan naging isang parokya de Santiago Apostol na to. So yung parokya na to ay pinangalan kay Santiago, kung saan si Santiago, siya yung disipulo or isa sa disipulo ni Jesus. So ngayon nga, yung kapilya na naging parokya ay kilala na natin bilang St. James the Apostle Parish Church ngayon. So makinig ka, eto na. So alam mo ba na ang Plaridel, Bulacan ay nahiwalay. Ang Encomienda Bito sa Malolos noong 1602. So yung Encomienda Bito, ito yung Plaridel. So nahiwala yung Encomienda Bito sa Malolos noong 1602 at naging isa na siyang ganap na bayan. So maraming naging plano yung mga misyonaryong Agustinong bumisita dito. So naisipan na nila na ang Plaridel napakamagubat nito, maraming matataas na damo. Tapos marami rin siyang ilog. So dapat para mas maging maaliwalas ang lugar na ito, dapat linisin natin, tatanggalin natin yung mga matataas na damo, tanggalin natin yung mga sobrang tataas na mga puno. So dahil dito, nagtrabaho ng buong paghihirap at sa loob ng 7 taon yung mga mamamayan dito, kung saan pinamunuan sila ng mga tandis or yung mga leader ng bawat grupo sa lugar na ito. So, after 7 years, bumalik ulit si Padre Bernardino. Nagulat siya kasi maaliwalas na yung Plaridel. Sabi niya, sino yung gumawa nito para mabigyan naman natin siya or mabigyan naman natin sila ng parangal. So dahil dito, iba-iba yung lengguwahe na nakatira or ng mga mamamayan dito. Yung Pampango, sumagot siya na King Wawa ding Tagalog po. So ang meaning nito sa Tagalog ay ang mga Tagalog po ang may gawa niyan. So dahil dito, naniniwala si Padre Bernardino at iba pang mga Agustinong misyonaryo na karapat-dapat pasalamatan at parangalan ang mga Tagalog. So dahil dito, kalaunan yung bayan na Encomienda Bito na tinatawag nila ay tinawag na nga nilang Kingwa or Kinga na ngayon. So ito na yung pagiging Plaridel. Alam nyo ba na makasaysayan din ng Plaridel, Bulacan? Dahil kung hindi nyo alam, base sa aking mga
pagsasaliksik. Dito rin naganap ang Battle of Kinga or labanan sa Kinga, kung saan ito ay sa pagitan ng Pilipino at mga Amerikano. Ang layunin ng mga Pilipino dito ay ipagtanggol ang kauna-unahang Republika ng Pilipinas at ng Asya. At alam nyo rin ba na ang pinuno or yung pinaka-leader ng Amerikano ay pinaniniwala ang dito rin napatay ng isang Pilipino sa Kinga. So napaka-makasaysayan talaga ng Plaridel. So ano pa ba? Paano nga ba naging Plaridel to? Paano na isa papel na dapat yung encomienda bito na naging Kingwa or Kinga ay gagawin na nating Plaridel ngayon. So ayan nga. Dahil sa tulong ni Alcalde Mayor Jose J. Mariano at ni Congressman Pedro Magsalin at ni President Manuel L. Quezon ay ngayon nga ay kilala na natin ang bayan ng Plaridel bilang isang Plaridel. So si Jose Mariano ay isa siyang Alcalde Mayor noon kung saan siya yung nagsimula sa ideya na palitan na natin yung lugar na ito ng pangalan ni Marcelo H. Del Pilar. So dahil nga matalik na magkaibigan sila ni Congressman Pedro Magsalin, ay tinulungan niya si Jose Mariano na isabuhay or tinulungan niya na isapapel yung pagiging Plaridel ng Plaridel Bulacan ngayon. So noong December 29, 1936 ay hindi ko pa rin napalitan yung pangalan ni President Manuel L. Quezon, yan, hindi ko na siya napalitan. So noong December 29, 1936 na nga ay pinirmahan o nilagdaan na ni President Manuel L. Quezon na ang lugar or ang bayan ng Kinga ay papalitan na bilang isang Plaridel Bulacan. So formal nang napalitan ang pangalan ng Kinga at tinawag na nga itong Plaridel. So bakit Plaridel? Marcelo H. Del Pilar yung pangalan ni Marcelo H. Del Pilar. So dati kasi si Marcelo H. Del Pilar ay kilala siya bilang si Plaridel. So dahil nga ito yung ito na yung nakagisnan nilang tawag kay Marcelo H. Del Pilar, kaya Plaridel na ang ipinangalan sa bayan ng Plaridel ngayon. Marami nang hindi nakikinig, sigurado ako. So wag niyo munang i-back, marami pa akong sasabihin. Sabi ko kasi sa inyo, kumapit kayo, nalaglag tuloy tayo. So by the way, kahit na nalaglag tayo, itutuloy ko pa rin to, walang makakapigil sa akin. So eto naman, dito naman tayo sa demographico ng Plaridel. So, ang demographico ng Plaridel, according o base sa 2020 census, ay mayroon siyang 39,840 na populasyon. At ang lupain nito ay mayroong 80 square kilometro o 30.89. Makikita natin sa picture na maliit lang din yung sakop ng Plaridel, Bulacan. Ngunit, malaki ang naging ambag nito sa kasaysayan ng Bulacan. So, ilan nga ba yung barangay na bumubuo sa Plaridel, Bulacan? Meron siyang 19 barangay kung saan ang mga barangay na ito ay si Agnaya, Bagong Silang, Banga First, Banga Second, Bintog, Bulihan, Kulyanin, Dampol, Lagundi, Lalangan, Lumang Bayan, Parulan, Poblasyon, Rueda, San Jose, Santo Niño, Sipat, Santa Ines at ang Tabang. So again, ang Plaridel, Bulacan ay binubuo ng 19 na barangay. So alam mo ba, naging makasaysayan at marami rin ang mga movies or mga ibang Tagalog ng movies. Hindi ko alam eh. So maraming mga movies na naging kilala noon na sa Plaridel ginanap. Alam mo ba na ang Darna yung Darna kay Marian Rivera sa GMA ay dito rin siya ginanap or dito sila nag-video para sa movie, teleserye na to. So ito yung Darna noong 2009. Alam nyo rin ba na yung Zaido noong 2007 dito rin siya ginawa, yung Iglot, yung Itlog, tas yung Negrita, yung magkambal na may maitim tas may maputi, tas yung Broken Vows, yung Hating Kapatid by Judy Ann at Sarah Geronimo. Alam nyo ba yan? Syempre hindi. So sa Plaridel yan ginawa or
Doon sila nag-taping para matapos yung mga teleseryeng to. Next. Meron din yung Plaridel na kilala or meron sa kanilang kilalang festival kung saan tinatawag nila itong Taunang Salubong Festival. So ano nga ba yung Taunang Salubong Festival? Kadalasan yung Taunang Salubong Festival ay ginaganap nila pag sumasapit na ang Disyembre 29 to 30. Ito yung bilang bahagi ito ng Pistang Bayan nila kung saan maraming mga kalesa at kabayo yung dumadaan. Ito yung matandang tradisyon kung saan sinusundo sa pamamagitan ng isang parada yung imahen o patron, si Santiago Apostol. Tapos dito nagsisimula yung mga parang pagtitipon ng bawat barangay kung saan patungo sila lahat sa simbahan ng Plaridel. Dito nila sasalubungin yung mga mamamayan ng kanilang patron, tapos susundan naman to ng isang banal na misa. So, etong Taunang Salubong Festival, ito yung parang naging matandang tradisyon nila upang hindi mawala sa kaisipan nila yung unang tawag dito, parang yung unang unang naging tawag dito pananampalataya. Parang ito yung way nila para pasalamatan si Santiago Apostol sa paniniwala nila. Yun lang. No daw. So, next, talakayin naman natin yung mga produkto at hanap buhay na nagmula sa Plaridel, Bulacan. So, ihanda nyo na yung inyong mga tiyan para sa masarap na talakayan na pangungunahan ni Katrina Sendanya. So, go be, ikaw na. Maraming salamat, Miss Argin. Ano ba ang mga hanap buhay at produkto ng Plaridel? Next slide. Ang pangunahing hanap buhay ng mga Plaridel ay pag-aalaga ng mga hayop, paggawa ng damit at mga fruit processing. At dapat ng produkto. Ito yung mga bamboo crops, abaniko, alangkas, produktong gawa sa kahoy, animals and pet markets. Mga produkto, bakeries and bake shop and fish products. At burrito, quesadilla, bagnet bagoong, orange bucket, spicy goto, and crispy mushroom. Yun lamang po, naway marami po kayong natutunan patungkol sa Plaridel, Bulacan. At ako nga po pala si Algin Meiji Kalunsag. Katuwang ko po sa pagsasiliksik na ito si Katrina Sendanya. Yun lamang po at maraming salamat.